Diyan sa dalawang yan, sabi po ay nauuwi. Pag nauuwi, hindi nawala. Susog lang doon sa kanina niyo po na pinag-usapan tungkol sa kautusan na nasa puso. Ang tanong ko lang po kasi, yung napag-usapan, nasabi mo po kasi tungkol sa 10 utos. Yun po yung batayan natin. Paano po kaya, ito po kasi concern doon sa hindi manampalataya. Halimbawa po kasi, Brad, na ang sabi po ng iba, na ang kautusan ay naging 2 na lang. So wala na raw yung lumang kautusan, wala na yung 10 utos, kung hindi ang kautusan ay naging 2. So anong masasabi mo po ito, Brad? Para po sa kalinawan sa hindi po makapanampalataya. Ayan. Okay. Ito po mababasa po natin sa 22 ng Mateo. Simulan natin sa 35. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksuhin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip mo at buong kaluluwa mo at daang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Yan ang nasa talata. Pero yung sabihin natin, ginawa na lang 2 o 2 na lang, ay wala ho sa talata yon. Ang nasa talata ay sagot ng Panginoon ayon sa hinihingi nung nagtatanong. Ang tanong ng sabi rito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Tingnan niyo mabuti ha, ang tanong. Alin? Hindi ilan. Iba yung alin sa ilan. Pag binagbaliktad mo yung alin, ilan. Kaya ang sagot ng iba ngayon, kung ilan na lang, ay ang tanong, alin ang dakilang utos sa kautusan? Dito pa lang parang ahas eh. Sabi ng Panginoon lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain kayo. Meron lang isang bawal. Banat ba naman ng ahas? Totoo bang sabi ni Diyos, kahit alin dyan, bawal? Sabi nga ng Diyos, lahat pwede Yun lang isang hindi. Pero yung entrada ni Satanas, binaliktad. Yung tanong na alin, naging ilan. Kaya, sinagot ng Panginoon kung alin ang dakilang utos. Ang sagot ng Panginoon, hindi kung ilan na lang. Kung ano yung pangunahing utos. Tama? Okay. So, ano yung pangunahing utos? Pinakadikilang utos sa kautusan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yun ang una at dakilang utos. At ang pangalawang katulad ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na to, yun ang bonus. Napapaloob. Yan lang yung pangunahin. Pero nandoon yung iba pang mga kautusan. Pero ang nangyari ngayon, ang dinodoktrina nila, 2 na lang. Kasi yung alin, ginawang ilan. Mga pasaway talaga Buti na lang mayroong nagtutuwid, So, pangunahing utos, diyan sa 2 yan, sabi po ay nauuwi. Pag nauuwi, hindi nawala. Ang anak nyo, pag umuwi, hindi yan nawala. Pag hindi nakauwi, ay nawala na yun. Nauuwi ho Napapaloob. Nandoon. Kaya nga sa Old Testament pa lang, 2 na talaga sila, 2 tapyas. Yung daunang tapyas ng bato, ibigin ang Panginoon at ang pangalawang tapyas sa ibigin ang kapwa. Anong pag-ibig sa Diyos? Tama. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan.
Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito ang namimiss ng napakalaking mintis ng mga nagtuturo ng pag-ibig sa Diyos. Dapat ituro po ninyo ang apat. Una, wag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, wag babanggitin ang pangalan, wag gagawin ang larawang inanyuan. Pangalawa, wag babanggitin. Pangatlo, ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan. At alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa pagalang mo doon sa tatlo, yung ikaapat na utos, yun ang ilalaan mong araw para sa Panginoon. Pero ginawa mong linggo ay parang nagkaroon ka na ng ibang Diyos. Kasi hindi naman sa kanya galing yun eh. Yung Diyos na ayaw niyang may kilalanin kay ibang Diyos, siyang nagsabing, ikapitong araw ang ipangilin mo. Unang araw ang pinangilin ngayon ng tao. Ay di biniliwala niya yung unang utos hanggang pangatlo. Kaya, akala natin itong Sabat na to, ninilaan niya alipustay, naapi-api lang at pinagtatawa ng ibang relihiyon. Nako, maniwala kayo mga kapatid. Huyo kayo sa Panginoon pagdating ng kanyang pagdating. Sino ka? Tanda kaya niya yan eh. Kilalanin mo niya, walang tanda. Hindi ka makakilala ng Panginoon. Dito bagsak ang maraming mga Kristiyano. Ako'y nagpapasalamat, napakaraming taga-subaybay natin sa internet. Mga babautismuhan pa lang. Meron pong mga umuwi galing Japan. Pero bago bumalik ng Japan ay kailangan munang magpabautismo. So, nabibless po sila. Kaya inyong mga tanong, instrumento na kayo ng Panginoon na inyong mga tanong ay hindi man nila maitanong, pero naitanong ninyo, malaking blessings po sa kanila yon. So, yan ha, mga kapatid. Huwag balik ta rin yung ilan at alin. Ang tanong, alin? Ang sagot ng iba ngayon, ilan na lang, dalawa na lang. Kaya dapat yan ay dalawa po talaga yan. No? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Hindi pwede sa isang Kristiyano, napaka-stricto sa Diyos. Walang pakialam kung makasakit ng kapwa. Pangit din yun. Kailangan kung mapagmahal ka sa Diyos, mapagmahal ka sa kapwa. Meron yung mga tao ngayon, wala na ako mga ginagawang masama sa aking kapwa, kaya kahit hindi ako magsimba, ay okay lang yun. Ang nangyayari ngayon, dito ka naman nakapokus, wala ka naman doon. Kailangan meron doon, meron dyan. Sa Diyos, sa kapwa. Yan ho ang maganda.